tama yung ginagawa mo? Sorry po, nagsilang Puki ng ina mo! Sorry po. Tangina mo! Sorry po. Oh! Sige! Tala! Anong gagawin nyo kung may nakita kayong nakaharang sa driveway nyo? Magagalit ba kayo ng todo tulad itong nasa video na to? Panoorin nyo. Tangina mo! Tama yung ginagawa mo? Sorry po, nagsilang Puki ng ina mo! Sorry po. Tangina mo! Sorry po. Oh! Sige! Tala mo! Puki ng ina mo ka! Putang ina mo ka! Sorry po. Ano? Putang ina mo! Nagsilang. Ano? Sir, Putang ina mo ka! Putang ina mo! Putang ina mo ka! Hayop mo! Mga nag-CR lang po. Putang ina mo! Kayo mga harang, kahit buntis kayo. PWD rin kami. Sorry po. Ina mo Sige, ka! tama na dan. Bastos kang puki ng kababayan tayo mo! Tarantado kang puki ng ina mo! Nag-CR lang po kami. So, kuha itong video na to kay MK YouTube channel sa TikTok and ito yung caption niya. Nangyari po ito kanina lang sa NAIA 3 parking lot. 4 months pregnant po ako at dahil po ihing-ihi na po ako at walang available na parking space, nag-decide po ako na mag-park sa harap ng ibang sasakyan pero nag-iwan po ako ng note na nakalagay na magsi-CR lang po ako at iniwan ko din po yung CP number in case na may lalabas po na sasakyan ay makontak nila ako. Naka-receive po ako ng tawag sa isang babae at nagmamadali po ako na bumalik sa sasakyan kasamang 11 years old kong anak. Pero palapit pa lang po kami ay pinagmumuran na po nila ako. Galit na galit po sila dahil nakaharang yung sasakyan ko at pinagsisipapan nila. Humingi po ako ng pasensya sa kanila pero tuloy pa din po ang pagmumura nila sa akin. Sinabi ko din na buntis po ako at need ko lang po talaga mag-CR pero pinagmumura pa nila ako at sinabihan ako na wala daw silang pakialam kung buntis ako. So tinakpan ko na lang yung mga mukha nitong mga galit na PWD daw. Para naman sa privacy nila. Pero pwede nyo bisitahin yung TikTok account ni creator. Again, it is MK YouTube channel dahil nagpapatulong siya na mahanap itong mga to na nag-harass sa kanya at nanira ng sasakyan niya para magawa ng aksyon. So ito yung follow-up na post niya. Sabi niya, tulungan niyo po akong mahanap ang mga taong ito. Buntis po ako at may kasama po akong menor de edad. Nag-iwan po ako ng note na may CP number ko po para matawagan ako kapag alabas na sila. Sinira nila sa sasakyan namin at hinaras po kami ng anak ko. Nasa profile niya yung full video, #RafiTulfo. And marami din sa comment section na nag-hashtag or nagtumatawag sa attention ni Senator Tulfo para ma-actionan. And ayun. And nabasa ko din sa comment section na parang 5 to 6 minutes lang nawala si ating nagkuha ng video para umihi. Pero grabeng galit na itong mga taong to sa kanya. To the point na ayun na nga pinagmumura siya, sinisigawan siya, gumagawa ng eksena sa public para talagang mapahiya siya. And ayun, hindi lang sila nakontento doon, sinipa-sipa pa nila yung kotse. And take note ha, 4 months pregnant si ate. And kasama niya yung 11 years old niyang anak. And I'm sure todo yung trauma ni ate. Rinig na rinig naman sa boses niya, yung takot niya. And for me, rinig mo din sa boses niya yung sincerity sa pagsosorry niya. Yung palapit pa lang siya sa kotse. Pero ayun nga, hindi nagpapatinag itong mga PWD na to. Sana naman hindi nila pinairal yung init ng ulo nila dahil may note naman na iniwan si ate girl with her number to call kapag aalis na sila, 'di ba? Parang wala pang 10 minutes silang nawala pero ganoon na sila kung mag-react. And for me, normal lang siguro magalit kapag mga 30 minutes nang wala yung tao doon sa driveway mo. Pero 5 minutes or 6 minutes and may number na iniwan, parang hindi tama yung ano nila, parang wala sa ayos yung naging reaction nila knowing na buntis pa yung babae at kailangan talagang umihi. So, ang lesson dito sa video na to ay dapat chill lang tayo, ugaliin ang naintindihin yung mga ganitong bagay, especially na hindi naman ganun katagal na wala yung tao, and again, may note naman na iniwan. So, alam mo yun, parang kung ako yung nasa kalagayan nitong mga G na to, iintindihin ko na lang yung driver ng sasakyan since may note naman. Pero siguro ganoon talaga sila kung
mag-behave kapag may mga ganong bagay. Kasi makikita nyo din sa video, may bata na nag-bad finger dito kay ate. 'Di ba? Parang minor de edad pa yung bata, I'm not sure. Feeling ko normal na sa kanila yung ganong action or behavior kapag may mga ganitong maliliit na bagay. Paano pa kapag sobrang big deal na yung nangyari? Baka mag-ano na yan, maglabas na yan kung ano-ano at mamisikal na, 'di ba? Kawawa naman. And doon sa video ni ate, marami yung tumatawag kay Raffy Tulfo, #Raffy Tulfo. And sana talaga ay maaksyonan ito ni Senator Raffy Tulfo para managot sila kasi iba din yung trauma na inabot ni ate girl dahil dito sa nangyari. Oo, may mali naman si ate girl, pero 'di ba, nag-iwan siya ng note para tawagan siya and wala pa siyang 10 minutes na nawala. So feeling ko understandable naman yun sa normal na tao. Pero hindi ko lang talaga alam kung ano yung pinaghuhugutan nitong mga galit na PWD na to. Feeling ko I'm not sure if may emergency din ba sila, pero hindi naman ganun katagal talaga nawala si ate. So ayun, sana may maaksyonan. Since sinira nila yung kotse, dapat talaga managot sila. Kayo ba, anong masasabi nyo dito sa video na to? Agree ba kayo sa naging action or behavior nitong mga PWD na to na sigaw-sigawan, mura-murahin at sirain yung kotse ni ate girl na buntis pa at kasama yung minor de edad niyang anak? Comment down below. And kung nagustuhan nyo itong ganitong vlog, make sure naka-follow na kayo sa page ko para update kayo sa latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.